Mabuti ba ang inyong kalagayan ngayon? Amen. Dahil iniingatan tayo ni Lord. Ano bang balita ngayon? Di ba parang nanalo si Donald Trump? God bless America. So, naibalik yung sa pamamahala ng Republican na nanggaling sa Democratic. No? Kasi kung napapansin natin, no, yung sa Amerika kasi talagang nai-impluwensya niya yung bansa natin. Yung kalaban ni Trump na mga demokratiko, kadalasan sila kasi yung pumapabor sa ODP, sila yung mga nagsusulong na maraming pwedeng ikasal yung mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sa kalaban din ni Trump, sila yung mga pumapabor na ipapatay yung mga sanggol sa sinapupunan o abortion. Sila rin yung pabor sa yung divorce. Mga tutol sa aral ng Biblia. So, nakita natin na naawa ang Diyos sa bansa nila. Hinayaan niyang manalo si Trump na kung saan merong pagkiling din sa salita ng Diyos. So, palakpakan natin ng Diyos sa bagay niyon. Kasi alam naman natin ang bansang Pilipinas gaya-gaya sa Amerika. Kaya kung napapansin natin, kung anong meron sa Amerika, meron din sa atin. Magsimula sa Halloween, nagkakaroon na tayo ng Halloween. Pride Month, nagpaparada yung mga makakasalanan tao, yung mga pinagmamalaki nila yung bawal sa Diyos. Tayo, nagkaroon din ng ganun kasi woke daw eh. No? Ganun na daw yung puso ngayon. So, nauuso na talaga yung kasamaan. Meaning, malapit nang dumating si Jesus Christ. Which is, hindi tayo nababahala, bagos excited pa nga tayo kasi darating na yung nagligtas sa atin. So, ready na ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So, buksan natin ang ating Bible sa Matthew 17 verse 20. Na kung saan, sino ba magbabasa? And si Sister Mikael, nanyan po sa harapan. Tayo tumayo lahat. Buksan ang mga Bible sa Matthew 17 verse 20. Ating bubuksan ang ating Biblia sa Mateo chapter 17 verse 20. Sumagot siya dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlangin ng bato ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa mundo na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen. So, madali tayong manalangin. Amang Diyos na mapangyarihan sa lahat, muli salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin. Panginoon, salamat dahil binibigyan mo pa kami ng pagkakataon na may tuwid kami sa mga pagkakamali namin. Sa mga magitan ng iyong salita na katotohanan na nagpapalaya sa amin sa mga kasalanan at hilig ng laman. Pagkaalipin sa mundong ito na napakasama, Panginoon. Kung sa ganon, kung kami magtagumpay, sa pagbalik mo, Panginoon, ay matatamo namin ang mga pagpapalang iyong ipinangako at tiyak na tuto pa rin sa aming mga buhay. Panginoon, minsan pa humingi kami ng karunungan, ng gabay ninyo. Kung sa pag-aaral namin ito, sama-sama kaming matuto, maunawaan kung anong mensahe mo sa amin, kung ano yung nais yun ay parating sa amin. At kung ano yung, at lahat ng ito, O Diyos, itinadalangin namin na seryosohin namin, Panginoon. Pakinggan namin, kami magpakumbabang tanggapin ito, Panginoon. At kami, Panginoon, ay patuloy na magpasailalim sa iyong salita, Panginoon. Kami patuloy na tumupad nito at patuloy namin isa pang buhay araw-araw. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Buhay, salamat sa patuloy na patotoorin ng bawat isa sa mga sa mga batang ipinapanganak. Patuloy natin ipag-pray ang next generation. Sa mga kabataan ngayon, tayo kasi mga next generation. At kung napapansin ninyo sa mga pag-aaral kanina, talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil siksik sa pagtutupid ng iglesia. No? Kung ano yung liham ni Pablo kay Tito, para sa iglesia yon. So, magsimula sa pinuno, sa mga nakakatanda, sa mga kabataan. So lahat tayo itinutuwid na ng Diyos kasi malapit na siyang dumating. At nais ng Diyos kasi
na tayo, pagdating niya, syempre marami rin tayong reward. At yung reward na yan, manggagaling yan kung tayo tutupad sa mga sinasabi ng Diyos. Kaya ang Diyos, hindi naisakta ng ating kalooban. Bagkus, gusto niya pa nga tayong pagpalain sa pamagitan ng mga pagtutuwid niya. At syempre, sa mga pag tinupad natin yung mga sinasabi niya, ay di ang dami nating gantimbala sa Diyos. So, ang mahalaga ngayon, pag-aralan natin yung pananampalataya. So, ang ating title ngayon is How Far Will Your Faith Go? Sa Tagalog, hanggang saan pupunta yung pananampalataya natin? So, kanina, binasa natin sa Matthew 17 verse 20. Sabi dito sa English, he replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to here, and it will move. Nothing will be impossible for you." So, ibig sabihin, pag may pananampalataya tayo, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, makakapagpagalaw tayo ng buto. Ibig sabihin ng pananampalataya, nakakagawa ng mga bagay na imposible. So, yun yung panghawakan natin ngayon, mga kapatid. Ngayong malapit ng dumating ang Panginoong Hesus, kailangan patatagin natin ang ating faith. Kasi sabi ni Pablo rin kanina, di ba sabi niya, isinugo siya upang patatagin ang pananampalataya ng mga hindi. So, matatag ba ang pananampalataya natin ngayon? Siyasatin natin ang ating mga sarili. O nga no, ano nga ba yung estado ng faith ko ngayon? So, ating siyasatin yan ngayon. Hanggang saan kaya aabot yung pananampalataya natin sa Diyos? Yung pagtitiwala kaya natin sa Kanya? Hanggang dito na lang ba tayo siguro? Hanggang dito na lang ba yung kaya natin ibigay sa Diyos? O kayang ipamahala sa Kanya? Sabi rito, faith is a powerful force, but it can also be tested in difficult times. Maraming dumarating na pagsubok sa ating buhay kasi sinusubok yung faith natin. Sinabi natin kasi na tayo'y mananampalataya ng Panginoong Hesus. Okay. Kaso pagkatapos, darating yung mga sitwasyon sa ating buhay na kung saan, paiiralin ba natin yung faith o babalik ulit tayo sa dati nating buhay. Sabi pa rin dito, the question isn't about how much faith we have, but how far we are willing to let our faith take us. Hindi mahalaga kung gaano kalaki pananampalataya mo. Mahalaga kung ginagamit pa natin yun. Kasi marami naman nagsasabi na I have faith in God eh. Malaki yung pananampalataya ko sa Diyos. Ang tanong is, ginagamit pa natin ito talaga sa ating buhay. So, yan. Pumunta na tayo sa ating puntos. Number 1, faith as a seed. O, pananampalataya na katulad sa isang buto ng mustasa. Sinabi kanina sa Matthew 17:20. So, sabi rito, the smallness of faith. Ang maliit na pananampalataya. Pakibasa nga po ulit natin yung Matthew 17 verse 20. Sige, ako na. Matthew 17 verse 20. Sa Tagalog, Matthew 17 verse 20. Sumugot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon. At ito'y lilipat nga, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen. Jesus compares faith to a mustard seed, one of the smallest seeds in the world. Ikinumpara ng Diyos ang pananampalataya sa isang maliit na buto na kung saan sa lahat ng klase ng halaman, buto ng mustasa ang isa sa pinamaliit. Pero, it's not about how much faith we have, but how much we are willing to use it. Kasi, sabi din sa Matthew 8:5-8, basahin natin, Matthew 8 verse 5-8. Matthew 8 verse 5-8. Amen. Matthew 8 verse 5. Matthew chapter 8 verses 5-8. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal na hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang katulong ko po ay naparisado
Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat. Dapat na pupuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Amen. Amen. Sabi ni Jesus, may maliit na pananampalataya. Pero sabi niya doon sa opisyal ng Romano, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. So kailangan natin, napuri na ni Jesus ang Romanong yun. Ano ba meron sa kanya? Sabi doon, sabi na kasi ng opisyal ng Romano, kasi ganito, di ba pag nagpapagaling si Jesus Christ, nilalapitan siya ng tao. Hinahawakan niya, yung mga tao gusto muna siyang puntahan. Akala ng tao kasi, yung physical na contact kay Jesus, yun yung papagaling sa kanya. Pero yung opisyal ng Romano, iba yung mindset niya. Ang sabi niya, isang salita, sabihin niyo lamang nagagaling na. Sabihin niyo lamang, balik nga natin saan? Sige, next. Verse 6. 7. 8. Sabi sa 7, balik natin 7. Sabi pa ni Jesus, balik natin sa verse 7. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. So, pupuntahan daw ni Jesus, pagagalingin. Pero sumagot yung Romano, Ginoo, di po ako karapat, dapat napuntahan pa na niya sa akin. Sa lahat na recognize niya, makasalanan siya. At hindi niya deserve kung ano man yung gagawin ni Jesus Christ. Pero, isa rin ito sa pinakita niyang pananampalataya. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking tulong. So, sa isang salita lang, gagaling na yung katulong niya. Ibig sabihin, ang pananampalataya na kay Jesus, napaka-makapangyarihan kasi ni Jesus sa paningin niya. Na isang salita lang nakapagpagaling na. Ganon yung pananampalataya ng Romano. Tayo kasi minsan, gusto pa natin may mga kondisyon tayo para masabing sure na yung isang bagay. Ganyan. Pag may sakit tayo na kamag-anak, iisipin agad natin yung gastos eh. Iisipin natin, yung sakit, malala, malubha, posibleng gumaling. Mga problema, mga higla. Pero kung tayo may malaking pananampalataya sa Diyos, mananalangin tayo sa Kanya. At sasabihin natin sa ating sarili, isang salita lamang ni Jesus, gagaling na ang aking kamag-anak. Ganoon dapat tayo manampalataya sa Diyos. Kasi tayo, pag may problema, titignan natin yung laki ng problema. Tapos puro negatibo na yung papasok sa isip natin. Nasaan yung Diyos? Kasi nasampalatayaan na natin yan. Sinasabi natin may pananampalataya tayo sa Diyos, pero nagiging negatibo naman yung pananaw natin sa buhay. Para bagang hindi na tayo magtatagumpay, na wala tayong pag-asa. So, parang nakaka-insulto yun sa Panginoong Jesus, na sinasabihan natin siya, Lord, umaasa ako sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo. Pero sa kabila ng problema, di ba, parang nag-aano ka pa rin, nag-aalilangan. So, hindi dapat ganun, dapat gayahin natin yung Romanong ito, na sabi niya, sa isang salita mo lamang gagaling na ang aking tulong. Alam niyo yun, sa Katoliko kaya yun, di ba, narinig yun, hindi ako karapat, yung tugon yun di ba? Hindi po ako karapat dapat magpatuloy pa sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Narinig niyo yun? Yes. Elementary, may misa. Kahit ako, hindi Katoliko, napapaganda ako dati. Tapos yung binasa ko yung Bible, parang dito ata nila nakuha eh. So, goods yun. Totoo yun, tama po yun. Dapat ganun po yung konsepto natin. Wala kang problema sa harap, tila isang malaking bundok. Parang wala na akong chance na makaalis pa rin sa problem na ito. Parang mamamatay na ako na dala-dala ko tong problem na ito. Pero hindi. Hindi dapat po ganun. Palagi nating palala sa ating mga sarili. We have Jesus Christ. Sa ating puso, sa ating tabi, palaging nakabantay sa atin na nag-iantay lang na lapitan natin siya. So ganun ba tayo mag-isip? Na pag may problema, dapat si Jesus Christ dapat ang inuuna. Dapat ganun po mga kapatid. So yun. Wait. So yun. Pagkatapos, una, the smallest of faith. Pangalawa, the power of faith naman. Even small faith can move mountains. This illustrates that faith, even when small or starting, holds immense potential if we trust it to grow. But how far are we willing to let this faith stretch?
Yung pananampalataya natin ngayon, maniwala tayong may ilalaki pa yan. Ibig sabihin po ng mga kapatid, mas may kaya pa tayong gawin para sa Panginoon. Di ba nung simula tayong manampalataya sa Diyos, ito na yung mga nagagawa ko. Nagkakaroon na ako ng interest basahin yung Bible. Una, pa isang chapter, pero habang lumalaki yung faith ko, nagiging 5 chapter na, nagiging 1 libro na, isang araw. Ano pa? Yung oras ko, nahati na. Meron na para sa Panginoon. Nung nagkaroon ako ng faith kay God, umaattend na ako sa church. At hindi lang tuwing Sunday, meron pang devotion. Meron pang prayer meeting. At hindi lang yun. Nung nagkaroon ako ng faith kay God, pagkain, pinasasalamat ako sa Panginoon. Yung ligtas ako nakawin, ipapasalamat ako kay God. Nagkaroon ako ng faith, marunong na rin akong magpatawad, magparaya. Kasi meron na akong inspirasyon yung Panginoon na walang gumawa sa akin ng ganoon. At mga kapatid, maniwala kayo sa hindi. May ilalaki pa yan. Katulad ng mga nauna sa atin. Kakaya nila Abraham, posible ng mga laking matatandang mag-asawa na yun. At si Sarah, bawag pa. Pero nothing is impossible with God. At sa pananampalataya nila, sa pangako ng Diyos na pinagkatiwalaan nila, nagkaroon pa sila ng anak. So, ganun din sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung tayo talaga may pananampalataya sa Diyos, yung pagpunta natin ng 9, may iaaga pa yan. Ganun lang mo ibig sabihin yan. Kung yung opening natin, ganito lang kalaki ngayon, may ilalaki pa yan. Kaya nyo pa yung laki yan, mga kapatid. Kasi habang lumalaki yung pananampalataya natin, ito yung napansin ko, nauubusan na tayo ng dahilan. Nauubusan na tayo ng palusot o excuses. Kaya yan, pag may gawain, dati ang dami pa nating excuses, di ba? May labahan, may birthday, may kaibigang nag-invite. Pero dahil sa laki ng faith natin kay God, nagkakaroon tayo ng banal na pagkatao at pumupunta tayo sa church, pinaprioritize natin siya. At dahil may faith tayo kay God, yung paghihiganti nawawala sa isip natin. Kasi ang gusto mo, magpatawad ka ng magpatawad kasi hindi ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad. So dahil sa laki ng faith mo, nababago yung mindset mo, di ba? Tsaka sa yung pinansyal, di ba? Nagbabawas ka na para sa sarili mo. Bibigay ka para sa Diyos. Sa iglesia niya, gusto mo kasi marami rin makatamasa ng pagpapalang natatanggap mo. Ganoon po. At may ilalaki pa yan. Sa bawat desisyon, sa bawat araw-araw nating desisyon, pamumuhay, na nagkakaroon na ng puwang sa puso't isip natin yung Diyos. Na kung saan, yung kung ano tayo dati, hindi na tayo nagiging gano'n. Yung pag-handle natin sa bawat sitwasyon, ganito na lang. Hindi, kung dati, masyado tayong maalalahanin, masyado tayong nangangamba, masyado tayong walang pag-asa, overreacting, nade-depress agad, mahina yung loob. Pero sa tulong ng Banal na Espiritu ngayon, patuloy niya tayong pinalalakas. At syempre, alam naman natin na ultimate na patutunguhan natin ay ang kaharian ng Diyos. Kaya na hindi na alindana dapat sa atin yung mga nangyayari ngayon. Kasi hindi naman ito yung ending natin. Ang ending natin, sa pagbabalik ng Jesus Christ, dadalhin niya tayo sa lugar kung saan napakasagana. Kaya yun yung pag-asa natin. Yun yung power ng faith, mga kapatid. Kaya maniwala kayo, kung ano man yung mga nais ninyong ihiling sa Panginoon, lakasan niyo yung faith ninyo, mangyayari at mangyayari. Kung talagang paniniwalaan ninyo. At pagtitiwalaan, tiwala sa Diyos. At huwag niyong hayaang mag-anilangan ka. Kung yung mga babies na yan, may marami silang problema, premature baby, may mga sakit, meron tayong Diyos na nakakagawa ng imposible. Amen? 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 Amen. Kung hindi yun totoo, bakit nandyan nga yung mga patotoo natin, living testimony, di ba? Amen. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos. Kapatid, hindi yan eksperimento ha. Hindi tayo parang nagsusugal na, nangyari ba to o hindi? Kapatid, may mga testimony na. So, ibig sabihin, it's a fact. Totoo yan, mga kapatid. May mga napapagaling sa mga imposible. Maski nga si Jesus Christ, ang dami napagaling ng mga imposible, di ba? Bulag. Ngayon ba may solusyon na sa pagkabulag? Wala pa rin. How about resurrection pa? Di ba?
Muli niya bubuhayin ng mga patay. Sino nakapag-resurrect ngayon hanggang ngayon? Wala. So, for God, nothing's impossible talaga. So, yun dapat yung mindset. So, yan. Pangalawang puntos. Una, faith as a seed bilang isang buto na maliit na dapat yung maliit na yun, kahit maliit pa yun, may potential siyang lumaki. At habang lumalaki yun, mas tumatatag ka, mas nagiging ganap ka, mas marami kang nagagawa sa Panginoon, mas nalalayo ka na sa dati mong pagkatao. Ngayon naman, pangalawa, faith and works naman. Basahin natin yung hindi gaanong familiar sa atin na James 2:26. Santiago 2:26. 2:17-26. Ay, 17. ayun na. Yeah. 26. Amen. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So yan. Ngayon meron tayong faith. Pag-usapan naman natin yung pagkatapos nun. Faith and works. Sabi dito, faith without action. James reminds us that faith must be accompanied by action. A faith that doesn't move us to act is not fully realized. Faith must be lived out in everyday decisions, relationships, and actions. So mga kapatid, patay ang pananampalatayang walang gawa. Ano ibig sabihin nun? Nanampalataya ka sa Diyos, pero nag-aalilangan ka. Doon pa lang, questionable na yung pananampalataya natin. Di ba? James reminds us that faith must be accompanied by action. A faith that doesn't move us to act is not fully realized. Kung may pananampalataya ka naman, kaso hindi ka naman nag-church, questionable yung pananampalataya. Doon pa lang eh. Kung may pananampalataya ka, kaso wala kang excitement sa gawain ng Diyos, questionable yan mga kapatid. Ngayon, pagkakataon mo na, questionin mo yung pananampalataya mo. Pananampalataya ako, kaya questionin ko rin. Kung ano, totoo ba talaga akong mananampalataya ng Diyos? Kasi kung totoo yan, may mga actions kasing kasama po yan mga kapatid. At sa panahon ngayon, marami na kasi nagsasabi na may faith eh. So, kailangan natin kasi na makita sa ating mga buhay yun. Na kung may faith talaga tayo, magagawa kasi na, may magagawa talaga kasi tayo. Hindi tayo nakakaligtas. Yung sa pagnanakaw sa krus, mga kapatid, nagpamalas siya ng faith na nabuhay. Na kahit na namatay siya agad dun. Bakit? Kasi, may kasama siya nun isang nakabako. May punto yung isa eh. Sabi niya, kung isa sa Kristo ka, maghimala ka. Iligtas mo sarili mo, idamay mo na kami. Okay. Pero yung si magnanakaw na isa, na-recognize niya na yung maghahari si Lord. Sabi niya, huwag mo akong kalinimutan kapag naghahari ka na. Magkaiba sila, no? Yung isa, umaasa sa himala, umaasa sa pisikal, sa mata, na walang makikita niya. Pilosopo pa, no? Sinusubok pa niya yung Panginoong Jesus. Pero yung isa, mayroong faith kay God na maghahari siya. Sabi ni Jesus, para mismo, ngayon din, sama na sa paraiso. So yun, mga kapatid, faith without action is dead. Isa ka mananampalataya ng Panginoon. Merong sitwasyon sa buhay natin. Paano kaya tayo nagre-react pag gano'n? Kunyari, may mga problema. Sa ganito na lang. Problema sa, for example, sa akin, sa pag-aaral ko. May nahahati yung oras ko kasi may para sa Diyos, may para sa pag-aaral. Ngayon, sasabihin ko ba sa sarili ko, ano ba tong church na to nakakasagabal sa akin? Hindi. Sasabihin, kung may pananampalataya ako, sasabihin ko, yung pag-aaral ko ba nakakasagabal sa akin? Yung oras para sa sarili natin, kine-question na nga dapat natin yan eh. Kasi, kunyari, yung ano natin, mga libangan, na dapat sana para sa pagbabasa ng Bible. Kung may faith talaga tayo, ang action natin doon, less libangan, more on reading and praying. Dapat ganun. Plus, ganun pa. Kung may pananampalataya talaga tayo, less of us, more of others. Diba? Kung ano yung para sa sarili mo, konti na lang. Halos wala na nga eh. Kasi nga, turing mo na sa sarili mo, patay ka na eh.
At para naman, at mas lalong nag-i-improve yung para sa iba. Kasi ginagaya mo si Jesus Christ. Ganun yung pananampalataya na buhay. Ngayon, question natin yung pananampalataya natin. Totoo ba ang nananampalataya ako? Ganito ang matatesting yan mamaya paglabas natin sa church. Kasi tayo malakas. Oo, nasa presensya tayo ng Lord dito sa church na to. Parang kaya natin gawin lahat. Pag tuwing Sunday, parang talagang nabe-bless tayo ng Holy Spirit. But, syempre yung tunay na pagsubok nun, pag nasa labas na tayo ng church na ito, ano ba yung buhay natin? Diba? Yung faith na sinasabi natin, inaawit natin sa Panginoon. We praise God, we worship God. In the church every Sunday. How about Monday to Saturday? Dapat yung faith, hindi nakaalis. Hindi gumagana tuwing linggo. Ganun yung problem talaga na palagi na natin na-encounter yun. Every Sunday lang ba tayo holy? Paano ba? So dapat Monday to Saturday, meron tayong faith na pinapagana sa atin sa bawat sandali. Yung faith na yan, nandiyan na rin yung bunga ng buhay ng Espiritu, mga kapatid. Basahin natin, Galatians 5:22. Amen. Galatians 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang mga sariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hiling nito. Amen. Patuloy na pagtutuwid sa atin ng Panginoon. If we have faith, may kita sa atin yung mga works na yan. Pero hindi naman yung talagang yung works ang nagdiligtas sa atin, kundi si Jesus Christ. Nga lang, pag mananampalataya kasi tayo, syempre sasamahan talaga natin ng gawa yun. Kasi wala talagang ibang way. Kahit saan ko basahin, walang talagang yung faith may action eh. So, di ba? Kung hindi naman kasi yun totoo, kung hindi yan totoo, hindi naman din sasabihin ng Bible yun eh. Di ba? Sinabi kasi nila yun. So kahit ako minsan, ano ba talaga yung faith? Naliligtas ba talaga ako ng gawa ko? Hindi. Pero di bali na, susundin ko na lang yung Bible, di ba? Mas sigurado yun, kaysa maghahaka pa ako. Na okay lang yan, faith, walang gawa, okay na rin yan. Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-gamble dun. Kailangan talaga natin may gawin. Para, syempre, yung faith natin buhay. So, si Lord naman na yung bahala sa atin eh. Masigurado na yung faith na kumikilos kaysa faith na patay. Di ba? So, sabi rito, the less of faith. Tanong sa atin, how far will your faith go? Hanggang saan yung tututungan ng pananampalataya natin? When you're asked to take the action, are you willing to step out of your comfort zone? Yan yung tanong sa atin ni Lord. Kung may pananampalataya ka sa Kanya, hayaan mo ba na lumabas ka sa iyong comfort zone? Kung saan ka komportable, hayaan mo ba na paganahin yung faith mo at lumabas ka dyan? Halimbawa, komportable tayo sa bahay natin. Meron tayong pagkain, meron tayong matutulugan, komportable. Kahit si Lord, pinapatungo ka sa lugar na to. Kaya mo bang sundin si Lord sa bagay na yun? Parang ganun lang po. Basahin natin ang... Pero yun nga, tanong ko lang sa inyo mga kapatid, sa paglabas ng comfort zone, sino kaya sa Bible ang pinaka-the best na example nun? Yung komportable na siya. Kaso pa dahil sa... pero lumabas pa rin siya, ganyan lang. Pablo. Si Moses, si Pablo, Abraham. Magandang sagot. Pero pinaka-the best para sa akin, para sa akin naman. Jesus. Okay. Tama. Bakit? From God to man. Yun, di ba? Amen? So, para sa akin, pinaka-nag-step outside sa comfort zone si Jesus Christ. Kasi parang, ang laki mo na, ikaw. Tapos titignan mo yung langgam na maliliit. Parang ikaw nag-anyo kang langgam para iligtas yung mga langgam. At imagine natin si Jesus Christ. God. Hindi natin maarap yung laki ng Diyos. Universe, mas malaki pa rin yung Diyos. Nasa labas nga siya nun eh. Hindi nga siya physical eh. Spiritual siya eh. Pero in-enter niya yung creation niya na napakaliit na tao. Bilang tao, napakaliit.
Sabi nga, parang uod pa nga. Di ba? So si Jesus Christ, from comfort zone, naging katulad pa siya ng tao na makasalanan. So basahin natin ang Hebrews 12:2-4 kung bakit niya ginawa yan. Hebrews 12:2-4. Hebreo 12:2-4. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ipinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo malupaypay o panghinaan ng loob, hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Marami rin palakpakan si Jesus Christ. Napakapuli ni Jesus Christ. Tipinin ninyo, ubod-ubad kang ibibitin sa isang punong kahoy. Hindi ba nakakaya yun? Duguan ka ba? Pero yung kalagayan mo, bago yung Diyos ka. Tapos ibibitin ka lang ng mga tao, ililigtas mo sa krus at papaya ka pa, di ba? At bago pa yun, bugbog sarado ba si Jesus Christ na? Isipin natin niya kung ngayon pa nangyari yun, talagang may mga camera pa, di ba? Ano kaya ang estado ng pananampalataya natin yan? Para-para napahiya si Jesus Christ, binidyoan. Tayo kaya mga nabubuhay sa panahon na to, tapos dumating si Jesus Christ, tapos tsaka siya pinako sa krus. Sige kaya natin, kakaroon tayong faith sa Kanya noon. Ubod-ubad na nakabitin sa punong kahoy na krus. Duguan. Diba? Pero alam niyo yung nasa isip ni Jesus Christ yun. Kung bakit niya ginawa yun. Yung galak. Galak na may mga maliligtas kasi kapag ginawa niya yun. Maliligtas yung tayo. Yung kagalakan niya kasi, yung tayo may alis sa impyerno. Na kung saan, ang impyerno kasi katarungan yun eh. Ang impyerno, karapat-dapat sa atin yun kasi makasalanan tayong tao. Ang Diyos, makatarungan siya. Hindi niya hayaang mamatay ka tapos hindi mo napapagbayaran yung mga kasalanang nagawa mo laban sa Kanya. At ang dami mo rin tao na nagawa ng pagkakasala. Tapos namatay ka na lang, hindi mo nabayaran yun. Hindi ka nga nakapag-sorry sa bawat isa. Hindi mo nabayaran ang bawat sentimo na naabala mo sa ibang tao. Yung mga paninirang puri mo sa ibang tao, mga pagsisinungaling mo, lahat ng uri ng kasalanan mo, hindi mo nabayaran yun. At pagdudusahan yan sa impyerno, nating lahat. Pero ang galak ni Jesus Christ, dahil sa pagkamatay niya sa krus, hindi mo na kailangan pagdaanan yun. Pero pwede ka lang dumiretso sa piling niya. Napapatawad ka na sa mga kasalanan mo. At yun ang nasa isip ng Jesus Christ doon habang nakabiling siya sa krus. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ganoon. So tayo rin mga kapatid, faith without action is dead. Kaya, kung may pananampalataya tayo, dapat may galak tayo na nasa isip natin. Kasi habang nabubuhay tayo, may pinapagawa si Jesus Christ na may hirap naman talaga. May hirap yun kagaya si Jesus Christ. Yung ginawa niya, napakahirap nun. Pero dahil meron siyang galak na nasa isip niya, which is tayo, hindi niya inalintana kahit na maging ganun pa yung kalagayan niya. Tayo rin naman. Magmumukha talaga tayong hangal sa paningin ng ibang tao. Kasi tayo ay may pananampalataya sa hindi nakikita. Naniniwala ba tayo ngayon sa Holy Spirit? May kasama tayong Holy Spirit. Eh, nasan siya? Nakikita ko ba siya? Sabihin ng ibang tao. Nasan yung Holy Spirit? Nakikita ba yun? Nahawakan ba yun? Kinakausap ka nun? Ba't hindi ko naririnig? Nag-worship kayo every Sunday. Sino? Nasaan yung kinakantahan nyo? Lalo na sa mga atheist, talagang uusigin tayo ng walang humpay. Lalo na sa mga kumakalaban sa salita ng Diyos. Lalo na sa mga nagsusulong ng SOGI bill, divorce, at abortion, at marami pang uri ng kasalanan, lalala pa yan. Kasi yung talagang mangyayari, pagpapakas naman mga masama eh. Pero tayo, tatagan natin yung faith natin. Mayroon tayong galak na hinihintay sa Diyos. Kasi pagbalik ng Diyos, finish naman yun. At palagi natin sa isip, mga kapatid, ang ending ng buhay natin hindi dito. Mga saksi ni Jehovah walang naniniwala natin.
Kaya kung ano yung reward natin, na inaasam-asam natin physically, what if ituon natin yung spiritual? Hindi, tanggapin natin sa ating mga sarili. Kung hindi man tayo mabless ng todo sa mundong ito, sa sanlibutan ito, okay lang. Magpatuloy tayo sa ating, ano yun, sabi rito, the race that God has set before us. Kasi alam naman natin nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit So, we should expect na less na matatanggap natin dito sa earth. Kasi si God ang gusto niya talaga ibigay sa atin yung pinaka-the best na blessing rewards, which is nasa langit kasi yun. Kasi kagaya niya, sa Matthew 6, sabi ni Lord, may mga nagpapanggap na, di ba, nananalangin sa sinagoga, gusto nila mapuri ng ibang tao. Pag pinuri sila ng tao, natanggap na nila yung blessing nila. Ganun din naman. Pag ginugusto mo na yung ginagawa mo is, gusto mo rin physical yung reward, di natanggap mo na yung reward mo dun. Kaso nga sabi ni Jesus, gawin mo ng lihim yung mga bagay na yan. Umasa ka sa Diyos ng buong puso mo. Lihim mong gawin. Huwag mong i-boast. Huwag mong ipagmalaki yung mga ginagawang mabuti. Gawin mo lang at isipin mo, sa lahat ng ginagawa mo, nakikita naman ng Diyos yan. At sa lahat ng ginagawa mo, ang reward mo, hindi pa paano ng Diyos na pipitsugin, physical lang yan. Kahit pag gaano pa kagandang bahay, kotse, lupa yan. Ang ibibigay sa ni Lord na the best ay nasa spiritual. Na kung sabi ni Lord, walang magnanakaw dun. Walang walang maninirang insekto dun. Yun yung pinapangako sa ni Lord. Dapat natin, yun yung galak na nasa isip natin. Tanggapin natin, maglilingkod tayo sa Diyos. Maaari may mapala tayo o wala, physically. Pero ang sigurado naman, ibibigay ng Diyos yung the best, spiritually. Amen. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, yun yung faith. Ganun natin palalaking yung faith natin. Looking at the spiritual. Kasi nandun yung Diyos natin nasa spiritual. Nasa dimension siya ng kaharian ng Diyos. Hindi, wala siya dito talaga Kahit saan pa natin silipin, wala akong Diyos dito. Kahit saan planeta pa yan, maka-invento pa ang tao ng mga spaceship na high-tech, hindi natin magagalugad dito ang Diyos. Nasa spiritual ang Diyos. Pero ang sabi ng Diyos doon, napakaganda doon. Kaya doon niya tayo dadalhin. Plus yung rewards pa. Isipin na lang natin, yung mga 5-star hotel dito, ipitsugin yun. Wala yun sa ibibigay sa'yo ng Diyos. Yung mga pagkain dito na mas masarap kasalo ang Diyos. Sabi niya. Ano yung sabi kanina sa Revelation? Makakain kayong kasalo ko. Kasalo natin sila Abraham, Isaac at Jacob. Di ba natin gusto sa pagkainan na yun? Gusto natin. Every Sunday, every first ng Sunday of the month, may family day. Doon sa lahat, may family day din. May sama-samang kainan yun. Napakasarap nun, napakaganda nun, napakasaya. So yun dapat yung faith natin. Nandiyan pa ba tayo? Amen. So patuloy natin pag-aralan yung faith. Pangatlo, una di ba yung faith as a seed, pangalawa, faith and works. Pangatlo naman, the confidence of faith. Hebrews 11:1. Sabi rito, Hebrews 11:1. Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Hebrews teaches us that faith is the confidence in what we hope for and the assurance of what we do not see. Faith is not limited by what we can perceive. It reaches beyond the physical to the spiritual realm. Mga kapatid, Hebrews 11:3. Pakibasa nga po natin ito. Hebreo 11:3. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen. Yun yung faith. Lumalagpas yan sa mga bagay na physical na nakikita natin. Patungo sa spiritual. Kaya natatanggap natin na yung Diyos na hindi nakikita, siya yung lumikha ng mga bagay na nakikita. Ano pa? Basahin naman natin sa Ephesians 6:12.
Ephesians 6:12. Ephesians 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mahukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan. By faith, alam natin may mga spiritual na nilalang ng Diyos. At mga kalaban, mayroon pa nga sabi. At isa pa, yung faith. Hindi yan tayo dahil may faith tayo. Yung mga nakikita natin, alam natin hindi pa yun yung tunay. For example, ganito, si Abraham, saan lumaki si Abraham? Saan lugar ba yun? Di ba sa Ur ng Caldea? Meron na siyang tinirahan, pero yung Diyos, papupuntahin pa sa ibang lugar na may papangako pang lugar, di ba? Comfort zone na ni Abraham yun eh. Meron na siyang bahay, kailangan, meron na siyang lupa. Di ba? Ba't ba siya paalisin ng Diyos doon? Meron naman na siya ng mga kailangan. So si Abraham, hindi niya pa makikita yung lugar na yun. Pero by faith, sigurado siya na meron talaga doon. Meron talaga yung pagkakalob sa kanya na promised land. Na kung saan, yun yung Israel ngayon. Sabi si Abraham din, example. Bagamat alam na sa edad niya at sa Sarah iba, hindi na sila magkakanak, but by faith, naniniwala siya magkakanak sila. At yun, nandiyan si Isaac. At nandun yung bansang Israel. Diba? Tayo rin ganun. Kunyari, nasusubok tayo, for example, financially. Mahirap ang buhay. Mga Pilipino tayo, mahirap. Mahirap tayong lahat dito. Pero by faith, hindi tayo naniniwala na hindi dito magtatapos ang buhay natin. Hindi tayo maniniwala na mahirap tayo. Ito na yun eh. Hindi, may faith tayo kay God. What if ibayin niya yung... What if mag-intervene siya? What if gamitin niya yung lahat para pagpalain ka, di ba? Hindi pa, kumbaga sa madaling salita, kung ano yung nakikita natin, hindi dapat yun yung doon magdidesisyon, doon tayo babase na lang sa nakikita natin. Kasi nga sabi sa Bible, living by faith and not by sight. Mga kapatid, pag tayo makontento sa nakikita natin, extend natin yung by faith, yung pananaw natin sa spiritual, na mayroong Diyos na hindi nakikita, na kaya mong makipag-usap sa Kanya through prayer in the name of Jesus. At siya naman, from spiritual, may magagawa siya sa'yo physically. Dapat ganun tayo mag-operate bilang isang Kristiyano. Kasi kung nakikita natin, hirap ng buhay, maglulupay pa yan Ba, dahil problema. Magiging negatibo ka na. But by faith, through Jesus Christ. At sinasay niya sa atin ng Holy Spirit para palakasin yung loob natin. At through Holy Spirit naman, nakapag-pray tayo ng maayos. At pinakikinggan tayo ni Lord. At si Lord from spiritual, kikilos siya. Kasi nasa kanya naman yung pamamahala kahit sa physical At maaapektuhan ka niya. At makatanggap mo yung blessings na kinakailangan mo, na hinihiling mo. Di ba ganun? Ganun dapat tayo, mga kapatid. Ganun ang confidence ng faith. O sa iba mo ang hangal, pero tayo, tinatamasan natin yun hanggang ngayon. Hindi na natin may ikakaila yun na may Diyos na hindi nakikita, pero damang-dama naman natin. Amen po ba? Amen. Yun, ganun kabuti ang Diyos. Sabi pa rito, going the distance. The confidence of faith, assurance in the invincible, paniniwala sa hindi nakikita, at syempre, going the distance. May panutungan ng faith. Faith requires us to trust God for things we cannot see. How far will your faith go when faced with the unknown? Will you trust that God is working even when you cannot see the outcome? Kahit ba hindi mo pa nakikita yung outcome mo, kaya mo bang pagtiwalaan ng Diyos? Paano kung ialis ka niya sa comfort zone mo? Paano kung nire-require ka ng Diyos na masikita mo pa yung offering mo? Diba? Hinihipo ka ng Diyos Nakikita mo, wow, may nag-aircon na kami, but malawak isip ko. The bills will increase also. Tataas yung bills. The church kaya kayang punan yun. Pero, dahil naisip ko yun at nahihipo ko, magbibigay ako ng mas marami. Kasi, yun na nga, nag-i-improve na yung church mo, tapos ikaw, hindi ka pa rin nag-i-improve. Diba? At yun na nga, pinaprepare na ni God
Itong pre-member na ni God yung lugar na to. Nabili ito, hindi natin inuupahan. At yung church na to, patuloy na napoprovide yung mga pangangailangan. Tayo na lang hinihintay ni Lord na mag-improve. Kasi, gagawin tayo ng Diyos na tagapamahala ng iba para mga kaluluwa. Mga kapatid, maging malawak yung vision natin. Hindi tayo lang palagi. Merong mga kapatid tayo na hinihintay ni Lord na mag-improve tayo. Maging ganap tayo para pangalagaan natin yung iba. Gagamitin tayo at ang church na to para sa mas malawak pang plano ni Lord. Kaya habang ngayon, tinutuwid na tayo ni Lord, dinidisiplina niya tayo. Kasi tayo magiging magulang ng iba pang mga kaluluwa. Ako, magiging kapatid ko. Ako yung parang panganay. Magiging kapatid, marami pa akong kapatid na papasok dito na hindi pa natin nakikilala. Pero pag dumating yung takdang panahon ni Lord, darating na sila. Kaya tayo na lang ang hinihintay ni Lord. Mag-improve. Kasi tayo mga leaders eh. Naniniwala ako nakaharap ako ngayon sa mga mag-aani, sa mga workers ni Lord. Nakaharap ako ngayon sa mga taong gagamitin ni Lord. Mga kapatid, kaya tayo siksik talaga tayo sa mga pag-aaral na masasakit. Disiplina tayo, tinutuwid. Kasi gusto ni Lord na gawin tayo tagapamahala din ng iba. Kasi tayo mga ngalaga sa iba. Kaya maraming ini-improve sa atin si Lord ngayon, hindi nyo malabapansin. Inuna na lang ni Lord to. Diba? Komportable. Kulang na lang talaga yung mga alagaan, yung mga tupa. Na tinatawag pa yan ni Lord eh. Nandun pa yan sa kung saan man. Pero tayo, kung mag-i-improve tayo, ma-approach natin sila. Willing ba tayo mag-improve mga kapatid? Amen. Amen. So yan, may kita natin by faith. Yung mga tagumpay natin sa Thanksgiving, i-evaluate natin. We have improved na equipments, pero ang pinaka-the best na in-improve natin yung bilang natin. Nakakapag dumating na sa March or April, may mga bagong kaluluwa magpapabautismo. Yun yung tunay na tagumpay. At tayo hinintay tayo ng Lord to improve. Ang tanong ulit, willing ba tayo mag-improve? Amen. So, kapatid, yan. Salamat sa Panginoon, inaasahan tayo ng Lord sa bagay niya. So, yun yung confidence ng faith natin. Willing to go the distance. So, ang vision natin is to be talagang to do the Great Commission of God. No? Kaya dapat i-improve, dapat ituwid sa atin. Humble lang tayo. Kasi ang kapalit niya, may reward pa rin si Lord dyan. Talagang gusto tayong pagpalain ni Lord. Tinutuwid niya tayo para pagpalain niya ba tayo, di ba? Ang galing, no? Galing ni Lord. Pang-apat, at ang huli, faith in action naman. Moving forward, faith in trials. Life is filled with challenges. But faith doesn't stop when we encounter difficulties. If we want our faith to grow, it must be exercised during the trials. Just as a muscle grows stronger when it's used, so does our faith. Basahin natin yung Matthew 10:39. Matthew 10:39. Okay. Matthew 10:31. Mateo 10:31. 39 po. 39. Okay lang. Matthew 10:39. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ang siyang mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Well, alam niyo ba ganun yung principle ni God? Kapag ka nawawalan ka, mas dun ka pa magkakaroon. Kaya yung faith in trials na yun mga kapatid na sinasabi rito, life is filled with challenges. Maraming hamon sa buhay. Pero hindi yung faith na apat natin, hindi humihinto yan kapag nandyan na yung mismong problema. Kumbaga parang puro ambala tayo. Oh, may faith ako, may faith ako. Pero pag nandyan na yung problema, parang nag-iiba ka na. Parang nawawalan ka na ng confidence kay God. Diba? Pero hindi dapat maging ganun mga kapatid. Kung gusto nating lumaki yung faith natin, sabi rito, dapat ine-exercise natin yung ginagamit ang faith. Parang nagiging tool na ginagamit mo. Parang muscle daw, sabi rito. Dapat mas ginagamit mo, mas lumalaki. Dapat yung faith hindi puro amba. Ganun dapat. Dapat daw ina-exercise. So alam na natin, di ba? Paano natin may exercise yun?
abangan natin yung mga hamon sa buhay natin. Magsisimula yung paglabas. Papaganahin natin yung faith, paglabas natin yung church na ito. Yun yung hamon sa atin ni Lord within this week. Ano kaya yung mga changes sa atin? Pagbabago kaya tayo? May i-improve ba yung faith natin? May idadagdag ba tayong oras para kay Lord? Mas may ibibigay pa ba tayo na offering para kay Lord? Offering, financial, kahit anong resources mo. May madadagdagan mo pa ba yun? Isa pa, how about your character? Character natin. Makakontento ba tayo sa character natin ngayon? Ganito na yung attitude ko, ganito na yung behavior ko, o may mas i-improve ba yan? Or are we willing to change? No? Mahayaan ba natin na si Lord baguhin tayo sa mga bagay na alam nating mali sa ating buhay? So that's the challenge of God to us today. At sabi rito, application na tayo. Una, stepping out of comfort zone. So, recap lang natin. Una, faith as a seed. Pangalawa, faith in works. Pangatlo, the confidence of faith. Pang-apat, faith in action, moving forward. Dapat nagpapatuloy. So, ang application ng mga yon, una, stepping out of comfort zone. Take a step of faith in areas of our lives where we feel uncertain. What is one area where we can begin to trust God more, no matter how small our faith may seem? Sabihin niyan, willing ba tayo na kung saan komportable tayo? Dahil sa faith natin, hinimok tayo ni Lord lumabas doon. Willing ba tayo mag-step out sa ating comfort zone? Amen. So, thank you kay brother. Siya naman nag-amen. Lahat tayo mag-amen dapat. Ulit, willing ba tayo mag-step out of our comfort zone? Amen. So, yan. So, ang action dyan, dagdagan natin yung oras natin kay Lord. Dagdagan natin lahat ng, sa tingin natin na nabibigay natin sa Panginoon. Dagdagan lang natin yun. Dagdagan pa natin yun. At syempre, yung comfort zone na yan, kunyari, ganito example sa sarili ko, parang ganito yung comfort zone. Ako parang hindi, parang mayayain akong tao. Ayokong may pag-approach sa tao. Kaso worker ako ni Lord mananampalataya ako, hindi ba pwedeng ganun? Kailangan ko lumabas sa comfort zone ko. Hindi ba pwedeng mahihayin ako habang buhay? Hindi ba pwedeng ayokong may pag-usap sa tao habang buhay? Kasi paano ako mag-share? Tapos paano ako gagawin tagapangalaga ni Lord ng ibang mga kabataan? Kung sa sarili ko, daming mali. Mahihayin pa ako, di ba? So, yun yung comfort zone ko. The Holy Spirit, kinakatok ako, Joshua, ano gagawin mo sa mga bagay na yan? Willing ka ba mag-step out dyan? Para magampanan mo yung tungkulin na ibigay ko. So, ganun po tayo mga kapatid. Sa bawat isa natin, alam ko meron tayong mga comfort zone, pero pinapalabas tayo ng Panginoon para syempre makita natin yung improvement din natin, di ba? Paano ko malalaman nag-improve ako kung inahaya ako sa sarili ko, nakakulong. Diba? Ganun lang po yung mga kapatid. Pangalawa, changing the familiar. How can we actively live out our faith? Faith should lead to tangible change and sacrifice, whether in personal habits, service to others, or generosity. So yan, personal habits, yung mga nakagawian mo, maaari mo bang palitan yan para kay Lord? Maaari mo bang baguhin yan para kay Lord? Kung dati puro scroll ka sa phone, maaari mo bang baguhin yan? Change mo yan para sa pagbabasa mo ng Bible. Ganun lang kasimple. Pag may kakakarapin ang problema, magiging overreacting ka ba? O gawin mo opportunity yun para mag-pray kay God at umasa ka na may gagawin si Lord. Amen. Diba? So ganun mga kapatid, ganun mag-change ng pamilyar, ganun magbago ng mga nakasanayan. Yung mga nakasanayan mong mali, kulang sa pananampalataya, gawin mo, baguhin mo at lagyan mo ng pananampalataya mga kapatid. Hindi kasi habang buhay, sasabihin natin, Christians tayo pero ganito pa rin tayo mag-react sa mga bagay. Parang walang pinagbago. Diba? Hindi dapat po manatiling gano'n mga kapatid. Alalahanin natin, maraming dumating si Lord. Tinutuwid tayo ni Lord. Ayaw niya na pagbalik niya, kulang tayo sa faith. Kaya gano'n, dinadagdagan ni Lord yung faith natin ngayon. So pangatlo,
Living by faith and not by sight. Reflect on moments when we had to trust God for something we couldn't see or understand. Mga kapatid, alam ko lahat tayo may experience na nito eh. Nananampalataya tayo, nag-pray, at something happens. May nangyari. Mga kapatid, marami pa tayong pwedeng may pamalas na gano'n. O marami pang pwedeng mangyari sa ating gano'n, mga kapatid. Hayaan lang natin na mamuhay tayo sa faith, hindi sa nakikita. Ang tanong sa atin, how far are we willing to let our faith go in those moments? Diba? Can we trust God has a bigger plan at work? Tayo ba naniniwala na may mas malaking plano ang Diyos para sa akin? Amen. So yun mga kapatid, yun yung living by faith and not by sight. Kung ano man yung nakikita natin ngayon, kung papaganahin natin yung faith natin, may mas ilalawak pa yan. Mas lawakan natin yung isip natin, hindi pa yung ending natin mga kapatid. At pang-apat, stretching our trust to God. Stretching. Banatin mo yung pananampalataya mo o yung tiwala mo kay God. We are offered encouragement for those facing struggles. Mga kapatid, marami nang naging example sa Hebrews or sa buong 66 books ng Bible. Marami example dyan ng mga taong binanat nila yung pananampalataya nila. Inunat nila, pinalaki nila yung faith nila kay Lord. Para tayo ngayong nabubuhay ngayon, hindi tayo mawalan ng pag-asa at manghina yung loob. Kagaya ng Sunday school kanina, di ba? Ganon. Let us know that our faith can take us through difficult situations. And we are not alone. Palagi nating isipin daw sa ating mga buhay na kahit mahirap yung sitwasyon ngayon, sa pamamagitan ng faith, kaya natin lagpasan yun. At hindi tayo daw nag-iisa. Mga kapatid, palagi natin kasama si Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. Kaya nga, ang palatandaan ng kaligtasan is may Holy Spirit ka. Kasi pag may Holy Spirit ka, ibig sabihin, may faith ka sa nag-send nun. Sino ba yung may kakayanan magsugo ng Holy Spirit? Di ba si Jesus Christ? Hindi ka magkakaroon ng Holy Spirit kung hindi ka muna dumaan kay Jesus Christ. At dahil ka nila naniwala ka, nanampalataya ka, Jesus Christ namatay sa krus at muli na buhay, naniniwala kay Jesus Christ na anak siya ng Diyos Ama. Naniniwala ka rin siya ang salita ng Diyos. Naniniwala ka siya ay Diyos. Siya ay ang daan, ang katotohanan ng buhay. And pagkatapos nun, the Holy Spirit, nandiyan na. Kasi siya yung magsusugo ng Holy Spirit eh. Diba sabi niya, hindi po pwedeng hindi ako makiat. Kasi kung hindi ako akyat, paano papanig dito yung Holy Spirit? Kaya habang nandun siya sa kanan ng Ama, hindi tayo namumulila. Kasama natin siya through the Holy Spirit. So ganoon. Stretching our trust to God. Hindi tayo nag-iisa mga kapatid. Nandiyan ang Panginoong Jesus through the Holy Spirit. Malalakas niyo yung loob natin. And God can take our faith further than we can imagine. Sipin niyo yun? Marami pa tayo mga patotoo na na-amaze tayo kay God ngayon, di ba? Sa mga patotoo natin. Ang galing ni Lord, ginawa niya sa aking buhay. Ang galing ni Lord, sinagot niya yung mga prayer ko. Nakita ko yung pagbabago, nakita ko yung miracles. At maniwala kayo kapatid, marami pa tayong masasaksayang ganyan. Basta palakihin natin yung faith natin kay Lord. Mas better pa dyan. Hanggang sa ultimate, makita natin yung bunga ng pananampalataya natin. Yung masilayan natin si Jesus Christ. Yun yung pinaka-the best na maaari natin maranasan. Matanggap natin yung eternal life sa napakagandang lugar. Diba? Paradise. Hindi natin ma-imagine yun ngayon. Walang pwedeng kasing paggayahan yun dito sa material ng mundong to kasi ang papakit ng nila dito eh. Kahit pa isipin natin yung pinakamagandang bahay dito na mansion, walang-wala yun kasi sa ibibigay ng Diyos sa atin eh. Diba? Kaya dapat tayo, stretch natin yung faith natin. Mga kapatid. God can take our faith further than we can imagine as long as we continue trusting Him. So, patuloy lang natin talaga pagtiwala ng Diyos sa lahat ng bagay. So, bilang conclusion, yung action natin mga kapatid, how far will our faith go? Will you allow it to grow? Hayaan ba natin lumaki yung pananampalataya natin? O kontento na tayo sa pananampalataya meron tayo ngayon? Willing ba tayong kumilos? Willing ba tayo na pagtiwalaan ng Diyos sa mga bagay na hindi pa natin nakikita talaga ang harap-harapan?
Willing ba tayo mag-take a step of faith ngayong linggo? Sige nga, ngayong linggo kaya. Willing ba tayo na masilayan yung mga pagbabago sa atin o mga improvement sa atin? Whether it's trusting God in a specific area sa ating mga buhay. Kunyari, sa mga specific nating problema or area sa atin. Kunyari, sa character natin, may gusto tayo mabago. Willing ba tayo this week? Pagkatrabahuhan natin yun. Reaching out to someone in need. Okay, this week. Willing ba tayo, di ba? May maabot tayo. Soul. Makipag-engage sa ibang tao. This week, diba? So, calling yan ni Lord. So, lahat ng, tayo hinintay tayo ni Lord. So, are we willing to step into something new that God has been calling us to do? Sa mga bagay na bago, di ba? Parang hindi natin nakakasanayan. Kaso dinadala tayo ni Lord doon. Alam natin sa ating mga sarili kung ano yun. Kung hindi man, magpe-pray tayo. Kaso, yun na nga, sa mga nakakasanayan natin, willing ba tayo mag-step outside para masunod yung will ni Lord? Ganun po ang challenge sa atin ni Lord. So yan mga kapatid, yan yung pinag-aralan natin. Yung nagagawa ng faith sa ating buhay. At kung hanggang saan pa, tutungo yung faith na yan. Ano pa kaya yung kaya natin gawin? Kay Lord, sa iba, through our faith na meron tayo. So, yun lamang, palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, thank you po Panginoon sa mga napag-aralan namin sa araw na ito. Ito po Panginoon ay paraan ninyo para pagpalain pa kami ng gusto sa muli mong pagbabalik. Kaya samahan mo kami Panginoon, gabayan sa lahat ng mga dapat ituwid sa amin Panginoon. Nawa Panginoon, maging habol kami na tanggapin yun. Kami willing i-accept yung mga pagbabago sa mga nakakasanayan namin mali, sa mga dapat ituwid sa amin Lord. Tulungan niyo po kami sa bagay nito. Huwag po kayo mag-give up sa amin, Panginoon. Patuloy niyo kaming pagtiisan, O Diyos. Patuloy niyo kaming asamahan, Panginoon. Dahil nababatid naman namin na tapat kayo kay Nagmamahal, Panginoon. Nais namin bigay sa inyo, papuri, pasalamat, paglilingkod na mas higit pa sa mga nagagawa namin ng una. Maraming salamat na Panginoon. Huwag aming salamat dalangin sa mahal ni Jesus. Amen.